sila, Muji! Alright, I promise you guys another chance for a group photo. Pakinggan muna natin sila. Bati muna kayo guys with your microphones. And I'm sure we are streaming also on our Vivo One Facebook and TikTok Live. Hello, everybody. Hello po! Kamusta po kayo? Good afternoon po. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito. Good afternoon po. Thank you so much for coming here. We're so happy na nandito po kayo to celebrate this anthology with us po. Alright, maraming salamat. So let's just talk about a few things about Vivo One. Paano nga ba mag-subscribe? So before we continue, of course, let us all support Vivo One. Let's watch Vivo One Originals Rap Gel soon yan on Vivo One exclusively streaming. Kaya subscribe na sa Vivo One for only 99 pesos per month, 269 pesos for 3 months, 499 pesos for 6 months, or 949 pesos per year. So if you do take that yearly subscription, ikaw ay magiging premium subscriber wherein you can enjoy the best seat in the house all year round. Apart from that, meron ka pang premium seat allocation sa events, access sa VIP lane meet and greet with your favorite artists, may poster ka pa at marami pa pong iba. So, sa inyong mga nakataas ng cellphone, if you do post your photos or videos, please do use our official hashtags for today. Yan ang hashtag Vivo One Originals, hashtag RabGel, hashtag Vivo One, hashtag Studio Viva, at hashtag Bida Ka Dito. Batiin na rin muna natin ang ating mga media partners nandiyan ng PBO, una ka rito. Viva Cinema, Masayang Balik-Balikan, TMC, Tagalized Movie Channel, Celestial Movies Pinoy, the biggest star, the biggest blockbuster, at syempre, nandyan ang Sari Sari Channel. Maraming salamat po. And here we go. Now is the time for our much-awaited Q&A session. So, sa ating mga friends from the press, we open the floor to your questions to Rab Gel. Reminders lang po, sana one photo as much as possible. We encourage, one question per media outlet, and let us maintain a happy and light and respectful atmosphere. Needless to say, but I have to say it anyway. Okay, so ito po, ang unang batch natin ng press. Simulan natin kay June Lalin, followed by Alan Sancon, Kate Adahar, Sab Santos, at Aster Amoyo. Ngayon, simulan natin from Abante. We have June Lalin. Hello, yeah. Hello po. Hi. Yeah. I'm sorry PV, hindi ko susundin ang one question. Galing ako Las Piñas, sa layo-layo. At alam mo bang 2 p.m. nandito na ako sa excitement. Pero sandali, linawin ko muna. Yung 4th episode, it's Ravin and Kuya Gerald. Gerard. O Yeah, hindi hindi kasama po. si Angela. Ang last episode po namin is yung Us Maybe. Yung kami pong dalawa. Yung kay... pero, etong episode na to, Parang second po yun. so wala si Angela dyan. Po, may solos po kami. So 4 episodes po. There are 2 na Rap Gel episodes and the rest of the episodes is solo po namin kayo. Opo. Sino kasama mo, Angela? Si Kuya Carlo Aquino po. Si Kuya Carlo. Okay. Sa taas. Kala ko si Robin. Wow! Sa karangalan po yan. Ay, talaga. Idol ko yan. Na-excite kasi ako sa mga nakita ko kanina. Hindi ko napansin na si Carlo pala yun. Anyway, congratulations. Salamat po. Oo. Thank you po. Ang bongga, syempre, may anthology na rin kayo, di ba? Oo. Nung sabihin sa inyo ng Vivo One, nila Boss B, anong naramdaman nyo? Siyempre, super na-excite po kami because after the Werewolf Boy film, meron po kaming new series which is itong anthology. And I think it's perfect po para meron po tayong project before po yung second season ng Dating Alice Perez. So this fills the gap para meron po kaming ginagawa. Yes. Tsaka para hindi rin kayo naghihiwalay. Oo. Lagi pa rin magkasama. Yes po. Tsaka para mas matuto po. Sa totoo lang. Nung kung binigay po sa amin itong anthology na to, sobrang saya ko po kasi
4 na episode po ito, iba't ibang genre. So, matatry po namin yung iba't ibang genre. So, mas matututo po kami. Tapos may mga nakasama po kami, mga veteranong aktor na tinuruan po talaga kami. So anong expect namin? Especially for the 2 episodes na kayo talaga ang magkasama. You can expect po to laugh and to feel kilig. And matakot. Yes, and matakot din po kasi may halong action din po yung parang Rider ko. first time po namin mag-action together. Yes. Ang Rider kong Hoodlum. Yan po yung first episode natin sa anthology. Yan. Ang bongga, parang utol kong hoodlum. Po, parang Robin Padilla po yung peg dyan. So parang Robin. Robin Padilla. Sana po makatrabaho si Kuya Robin. Idol mo siya? Opo. Talaga? Oo. Ang bongga. Pero ikaw, Angela, siya meron siyang rider kung hoodlum, no? Parang, I'm sure yan ang favorite niya, obvious naman, no? Sa pagkakataon niya. Ikaw, anong favorite mo sa 3 episode? Naku, huwag mong sasabihin yung kay Carlo kasi baka selosa ang mga fans. Hindi po, sorry po ako, hindi po ako makapili talaga ng favorite kasi lahat po siya exciting for me. Iba, kasi una po sa lahat, iba-ibang director po yung nakasama namin. And for example, Sino ba? Like in, ang rider kung hoodlum, sinong director niyo? sa ano po si Sir Direk Philip King. Direk Philip, and then yung sa ano Philip po. King? Yes po. And then yung isa po kay Direk Crisanto, and then Santo. yung solo ko po is kay Direk Gino po. Yung sa akin naman po kay Direk Rain Brizuela. Yes po. Yan. So Gino Santos and Crisanto Aquino. Mga magagaling po And director. Direk Philip Yeah, ang po. bongga, no? Oo, Parang ang laki-laking project talaga. Kasi even the directors talagang yung mga bigatin, di ba? Opo. Kaya natuto po talaga kami sa kanila. Sobrang dami po namin natutunan. Yeah, oo. Feeling ko rin dahil sa inyong dalawa, talagang ang dami-dami talagang subscriber ng Viva One. So congratulations, we're excited to watch starting May 15, tama? Yes po, yes po. Yan. Congrats! Thank you. Yeah. Thank you, Miss Phoebe Wong. Thank you so much po. Thank you! Maraming salamat, Sir June Lalin, of course, from Abante. Ngayon naman pakinggan natin from Stars Photog, we have Alan Santcon. Hello po, good afternoon. Apo, hello po. Yeah, yung tanong ko lang kasi parang, I think ito na yung parang 3rd or 4th na magkasama kayo sa projects. Una yung TV. teleserye nyo, tapos ito, yung movie, as this time itong anthology nyo. Pero of course, sa dinami-dami ng pinagsamahan nyo, you have lots of discovery sa isa't isa, di ba? Siguro not particularly para maiba naman at malaman ng mga fans niyo, what are your siguro mga funny discovery sa isa't isa? Yung funny talaga na hindi namin alam na pwede nyo i-share during the shoot nitong anthology ninyo. Sa totoo lang po, sa sobrang tagal na po namin magkasama ni Robin, parang wala na po kami discover pa. Parang memorize na po namin yung isa't isa. Opo. Kabisado na po namin yung titik, yung mood. Yung ulit? Titik. Okay. With soft moves. Wala naman po kami nakitang or na-discover something new. Parang mas nag-enjoy lang po kami kasi komportable na po kami sa isa't isa. At kilalang-kilala na po namin ang isa't isa. Tsaka parang mas madaldal lang tayo sa isa't isa. I mean, kahit ng mga off-cam na nagbakasyon kayo, di ba, ano yung pwede nyo i-share sa amin na bagay na hindi namin alam at hindi nyo ipinakita sa vlog? Kasi po we're very transparent with everything we do. We're very genuine. So kung ano po yung nakikita sa camera, ganun din po kami off-cam. Wala pong difference. Parang wala naman po kami tinatago. Lahat po ng pinapakita namin totoo. Minsan nga sumusobra pa nga po yung mga sinasabi ko. Okay, thank you and congratulations. Salamat. Salamat po. Okay, Thank you, Phoebe. Thank you. Thank you so much. Kaya naman, moving on to... We have Miss Kate Adahar. Hi, good Hi, afternoon. Good kamusta? afternoon. Hello. How do you make sure that you still grow individually? Given na lagi kayong magkasama, same yung project. I think
That's a hard question, honestly. Kasi, tama po kayo, the question is necessary. Kasi, paano nga ba kami nag-grow individually while we're always together? I think nag-grow pa rin kami individually because we still have our own quirks. Like, hindi namin tinatry baguhin yung isa't isa. We accept each other for who the other is. So, si Robin, I know what type of person he is and hindi ko siya binabago to fit my standards and vice versa. I think that's how we grow as individuals. Kasi marami rin kaming natututunan sa isa't isa. Pero we don't let it come to a point na parang isang tao na lang kami. We still value our individualism po. Parang kahit na, halimbawa po, hindi kami magkasama sa project, parang nagsusuportahan pa rin po kami. And nakikinig po kami sa bawat isa kung may mali, kung siya may mali. Yung pinag-uusapan po talaga namin palagi. Thank you. Thank you po. Thank you po. Okay, maraming salamat po. Creator, we have Sab Santos. Hello. Hi, kamusta? Hi, Angela. Hello po. Hello. Yung first question ko is, here sa Anthology, tig-isa kayo na mayroong solo project. When you were working to that solo story, did you miss any moment when you were working together? And what did you gain the most when you were working solo? I think the things I miss na kasama si Robin working is that yung presence niya mismo. Parang sanay kasi ako na lagi ko po siyang kasama while taping or filming. Na when he's not there, parang hinahanap ko siya. Parang wala akong maaya kumain pag break or wala akong makausap on set masyado because he's not there. I mean, kinakausap ko naman po lahat. It's just that parang may kulang. Parang I wish he was there. Tapos yung natutunan naman po namin or lesson we gained, experience we gained is siguro yung mga advices na binigay po ni Kuya Kalor while on set kami. There was a scene na confrontational. Tapos medyo nahirapan ako sa first take. Tapos yung second take nagawa ko. And then na-stuck ako dun sa first take na parang sayang, sana first take okay na. Tapos parang sabi niya, okay na, tapos na. Okay na, move on na tayo. Like, binigyan niya ako ng advice na stop overthinking. Don't get in your head, you're supposed to feel, not to think. So, ang dami ko pong nabaon na lesson po sa kanya. Siguro, ang na-miss ko nung hindi kami magkasama sa show, yung parang pulitan namin palagi. Diba? Parang hindi ako inaantok pagkasama ko yun kasi lagi kami naggigisingan. Yung parang inaalog-alog niya ako, alugin ko siya. Yung natutulog siya, hilain ko siya. Yung mga ganun. Siyempre mag-miss mo yung mga kulitan na ganun pag hindi kami magkasama. Pero as solo, sobrang dami ko po natutunan. Parang second project ko na po to with Kuya Gerald. Yung pinakaunang project po namin, yung Instant Daddy. Sabi ko, Kuya Gerald, extra po ako dati sa Instant Daddy, sabi ko. Sabi niya, naalala kita, di ba sabi ko sa'yo, uso yung mukha mo, mag-aaral kang umarte. Nakakatawa po siya, totoo po sinabi niya sa akin yun, uso yung mukha mo, may chance ka na sumikat, galingan mo, ganyan-ganyan, wag lalaki ulo mo. Extra pa lang po ako nun, ganun po kabait si Kuya Gerald. Natandaan po niya ako. Tapos nung nagkatrabaho po kami, sobrang dami po niyang tinuturo sa akin. Tapos parang nare-realize ko po habang nagtitaping kami, ang pinakamahirap gawin para sa akin ngayon, ang comedy. Kasi hindi po siya, parang hindi mo maipipilit. Kung hindi ka talaga nakakatawa, hindi ka nakakatawa. Dapat may timing ka. So, sobrang dami po niya tinuro sa akin. Tapos sobrang nakakamangha siya kasi pag magtitake na, titignan lang niya yung script, hindi niya i-memorize. Kasi titignan niya gano'n, tapos take, ang haba. Galing. Tapos tinatanong ko siya, paano mo ginagawa yung paano mo ginagawa? Para kami magkapatid sa set, naglalaro lang. Yan po. And then follow-up question lang. Isang part kasi dyan is yung ang rider kung hudo. If given a chance that you will have like a motorbike ride or trip, saan niyo gustong pumunta? Siguro Zambales. Correct. Sasabihin ko yun. Sasabihin ko yun. Kaso, hindi po ako marunong mag-big bike eh. Tsaka na pag may big bike na. Yeah. That's all. Thank you.
Thank Thank you you. po. Alright, very interesting anecdotes. Thank you, Rapchel. Okay, moving on. Let's round off batch 1 of our Filipino star. Hi, tita. Hi there! It's nice to see you again. Congratulations ngayon pa lang. Thank you. Pero medyo hirap ako dun, Pibs, dun sa one question lang ha. Yung unang tanong ko muna. What do you think ang sekreto nyo kung bakit kayo nag-click as a love team, as a team? I think it's not a secret naman po na we're very real with our feelings. I think one reason why nagkakasundo rin po kami is parehas po kami, we're on the same page na kung ano yung pinapakita namin sa mga tao, ganun din po kami off-cam, ganun po kami in real life. Ayaw po namin siyang i-manufacture. Ayaw namin siyang parang i-fabricate. Hindi po namin kaya na i-fake yung feelings namin. So kung may tampuhan, mag-register siya na nagtatampuhan kami. Kapag happy kami. Hindi po kasi namin siya Pinipilit. hindi po namin mapili. No. Basta we're very genuine with one another. Kaya nga po parang feeling namin happy po yung supporters namin because we show them who we truly are po. Saka tita siguro, ang nakatulong sa amin is yung pagiging asot pusa namin nung una. So ngayon, parang mas kilala na namin yung bawat isa kasi nakita na niya yung mga mali ko, nakita ko na yung mga mali niya. So mas nagkakasundo na po kami ngayon. Mas healthy po ngayon. Yun po. Was there a time na nagkakatampuhan kayo? Yo po, tita, lalo nung una. Mga maliliit na bagay lang naman. Agad naman po namin inaayos. Okay, my follow-up question is, in a scale of 1 to 10, how would you rate each other as co-workers, as a love team, as sweethearts, or whatever, or special friends? 10. Yes, 10, tita, 10. Wow. Walang explanation kung bakit yung 10? Ako 10, yun na yun, tita. I think 10 is enough explanation po. Thank you, tita. Thank you po, sige. tita. O sige, thank you and good luck again. Congratulations. Okay, maraming salamat po, Tita Astrid. Ngayon naman, Jaco Manangan, Nikki Wang, Ian Lee Estrella, Ray Pumaloy, and World of Jobs. Ngayon, pakinggan natin ang ating content creator, Jaco Manangan. Hello, Hi, guys. hello. Bumble prank. Oo nga. Hi. Iba naman. Yeah. Congratulations, no? Dahil syempre, follow-up project ito. Pero, mag-backward tayo. Kamusta yung experience nyo dun sa recent concert? Concert. Okay. Recent concert sa NFT. Sa NFT. Masaya po siya, honestly. Wala akong masabi Kasi, nag-enjoy lang po talaga kami. Yung rehearsals po namin, it's like the same as Viva Arcada, wherein nakapag-bonding kami habang nag-rehearsal. Tapos, we get to spend our time with fans. And ang kakaiba po dito sa recent namin concert is meron po kaming pag-games with viewers, with the audience. Yes. So, it makes it more engaging. So, masaya po siya at mas nakapag-promote din po kami ng anthology namin, ng Dating Alice Perez. I think it's the perfect concert to showcase yung bagong shows ng Viva One po. So, it was very fun and exciting. Yes, saka yung mga samahan namin, di ba? Parang matagal din po kami hindi nakita-kita, lalo yung mga tropa sa galing sa Mutya. Doon na lang po ulit kami nakita-kita sa concert. Kaya sobrang saya po. Yung bawat araw na rehearsal namin, para kami naglalaro lang Di ba para kami mga bata ulit, parang nasa section D, classroom ulit. Ganun. Parang saya lang, na-miss ko sila lahat. Yun po. And then follow-up question po. Mag-one word describe tayo sa mga 4 material na ito. Let's start with ang rider kung Hudlong. Paano daw? One word to describe. Nakakatakot. Joke, nakaka-thrill. Really. Rabbit. Action. Exciting. How about my CEO thinks I'm a robot with Angela? Kilig. Ako rin kilig Kinikilig ako, baka trabaho ba naman niya si Kuya Carlo Quino, di ba? Kuya Kaloy, thank you po. Thank you po, Kuya. How about us maybe? Relatable.
Nag-enjoy ako dito eh. Enjoy, yeah. Enjoy. Story of our life. Yes, how about Cindy Error last? Sobrang saya ko po dito sa ginawa namin to. Siguro, ano ba? For me, explosive. Kasi parang sobrang funny niya na bubulok ko yung tao ko. Paano ko ba sasabihin yung one word na madami akong natutunan dito? Yun na- yeah. Gets naman yan. Educational. Yeah, tama. Educational. Okay. Yeah. Congratulations, Robin. We Thank can't you, wait thank you to po. watch this 4 materials. Thank you so much. Thank you po. Alright, very good one-word description, guys. Maraming salamat. Jaco, ngayon naman. Pakinggan natin ang mga tanong. Standard. Hello po. Po, Mike. Oh, here at the back. Yes, congratulations sa project na to. Correct me if I'm wrong, parang itong anthology na to marks the first anniversary of Rabja. Tama ba? now that you mention it, Oo I think nga, ano? around this time po kami nagkaroon ng reaction. SDPS. SDPS po. Oo nga. Diba? Ang bilis Parang, naman. how does it feel? Parang 1 year na. Bilis na. Oo nga, no, 1 year na. Ang bilis po na hindi man lang po namin na-realize na it's been a year since SDP came out, yung announcement po ng SDP. So, nakakatawa ng puso na umabot kami ng 1 taon. Tsaka pangatlong project na natin together. Opo, ang saya po. But the real question is, na-rate nyo na nga isa't isa ng 10, di ba? Sabi nyo parang kilala nyo na isa't isa. So my question is, prior to working together sa Love Team, what was your impression of each other? At nabago ba yun nung naging magkakilala kayo ng mas malalim pa? Ako naman po yung first impression ko kay Robin is nung Mutya audition. Nakita ko siya. Ang first impression ko, ay ang pogi nito, makukuha nito yung isang role. Yun lang po, yun lang. Tapos hanggang ngayon naman po, hindi naman po nagbabago yung impression ko sa kanya. Pogi naman po talaga siya. As in. How about you? Ako po nung una ko makita si Angela, parang ang sungit. Parang ayaw ko pansinin, parang gano'n. Pero nung nakikilala ko na po siya, sobrang bait po na tao. Sa totoo lang. It's nice to know. Yung tunay po doon, mahihiyain lang ako. Kaya nahihiya ako mag-approach ng mga tao. Oo. Kaya lagi po akong nami-misinterpret ng mga sungit. And then, kaya kita na-misinterpret na masungit ka kasi nag-aaral ka nun. Ako nga, nagpo-phone ka, diba? O ba nag-online class? class, so... Pero Robin, comment lang na sabi ni Angela na yun ang impression niya sa'yo na pogi ka daw, pero up until now, parang di mo nagbago. Hindi naman po ako pogi. Hahambal lang po Hindi siya. naman. Hindi po. Yeah. But anyway, congratulations and good luck your anthology. Salamat po. Thank you po. salamat. Thank you! Okay, ngayon naman, balik tayo sa ating content creator, kay Ian Lee Estrella. Here in front. Hello. Hi, Ian. Ikala ko si Eka. Sa lahat dito sa Big One Originals nyo. Yung question ko lang is, meron kayong mga solo na mga titles dito. Do you think fans of your Love Team will be surprised by your solo performances dun sa mga solo roles nyo sa dalawang titles na? Honestly, sa part ko, feeling ko they'll be surprised sa part na it works. It works kasi never pa ako nakapag-love team with a veteran. So parang feeling ko they'll think na she can work with them. It works. So yun pa. What do you? Ako feeling ko po matutuwa sila ng sobra dito kasi makikita po nila yung kakaibang side namin ni Angela. Kasi nasanay sila na magkasama kami, di ba? Ito, makikita po nila yung iba't ibang genre na kaya namin pagkampanan ni Angela. Yeah. Follow-up question lang sa'yo, Robin. Kung sakali na, kasi dito kasama mo si Kuya Gerald. Yes. Kuya Gerald. Paano kung meron kang chance na pumili ng opposite sex na kasama sa isang title? Sino? Okay. Isa lang po yan. Julia Barreto. Okay. Sige. Thank you. And next question ko dito.
ano yung mga parts dun sa mga solo roles nyo, yung pinaka-challenging sa inyo? For me po, na-challenge ako is yung kung paano ako magiging robot. Aside from the looks, kailangan yung boses ko pang robot, kailangan yung action ko pang robot. Pero humanoid na robot, parang human na robot naman siya. So hindi naman siya ganun ka-difficult. Pero nahirapan na ako isipin kung paano ko ititimpla yung boses ng robot. And also kung paano ako, yung pressure, yung kalaban ko dito na makaka-work ko po si Kuya Kaloy. Kasi syempre po, Kuya Kaloy na po yun. Okay. Sa totoo lang po, sobrang nahirapan ako sa same day error. Kasi hindi naman po ako sanay magpatawa. Tapos parang naninibago po ako kasi bigla may mga eksena na po kami ni Kuya Gerald. Dun sa Isang Daddy, akala ko po nung umarte po ako dun, akala ko may eksena kami together. Pero wala. So dito po sa same day error, may eksena kami, kaya kakaiba po yung kaba ko. So habang kinakabahan ako, si Kuya Gerald po, kinakausap lang niya ako ng kinakausap. Hanggang sa nawala na po yung kaba ko, tapos tinuturuan niya ako kung paano yung tamang pag-acting ng comedy. Kaya medyo excited po ako na mapanood po ito ng tao kasi hindi ko po in-expect na magagawa ko po yun dahil po kay Kuya Gerald at kay Direk Rain niya. Ayan po. Thank you so much. Thank you. Congrats, Pablo. Okay, thank you. Ngayon naman, from Abante Liling, Ray Pumaloy. Hello po. Thank you, Pierce. Ayun, ang galing-galing yung umarte, sa totoo lang. Based dun sa napanood ko na movie ninyo, ang galing-galing nyo talaga, impressive. Medyo na-intriga lang ako, hindi masyadong na-i-push yung kanina. No? Ipo-push ko lang yung sinabi ni Angela na special friends. Paki-explain naman special friends. Ano yun? Anong special friends? Sabi mo kanina, parang silang special friends. Special Nagtanong kasi si Aster kung hanggang tungkol sa inyong dalawa, tapos nakilala na, gano'n, nakilala niyo yung isa't isa, and then parang nabanggit mo yata na special friends. You are special friends or something. I honestly don't recall saying special friends. Siguro what I meant to say po is that we know each other so well and we show kung ano man yung behind the camera, ganun din po yung pinapakita namin sa mga nanonood at nakasubaybay po sa amin. We don't have to fake it because our connection is real. Rob? Yes po. Ano bang interpretasyon mo ng special friends? Special friends? Siguro po yung lagi kami nandyan para sa isa't isa. Saka kahit anong mangyari, team kami. Di ba? Kaming dalawa talaga. Tulungan kami. Hanggang maabot po namin yung mga pangarap namin. Since nag-enjoy na kayo tapos kilala nyo na yung isa't isa, ano yung mga bagay na iniiwas-iwasan nyo para hindi kayo magkaroon ng tampuhan or para hindi maging asiwas sa trabaho? Isusunod ko na rin paano inalagaan mo love team nyo para patuloy kayong suportahan ng inyong mga tagahanga at maging role model ng mga kabataan. Siguro po yung consideration for one another. Yun po yung nangunguna sa aming dalawa and mutual respect. Kailangan po, kasi kapag may respeto ka sa sarili mo, may respeto ka rin po sa ibang tao. So, we just respect each other para maiwasan namin yung mga arguments. Pero hindi din po kasi completely maiiwasan dahil po, magkaiba po kami ng personality. So, aminado po kami, sometimes we clash, pero nagkakabati rin po kami because we respect one another and we accept each other's differences naman po. Tapos, kung paano po namin inaalagaan po yung love team namin, I think reassurance. Lagi po kasi namin nire-reassure yung isa't isa na kahit anong mangyari sa love team, kahit maging separate na po yung landas namin, we will always have each other's back. Rob? Sa amin pong dalawa, ang pinaka-importante talaga ang respeto. Tsaka ang suporta namin sa isa't isa. Tsaka ang communication, sa totoo lang. Kasi lagi po kaming
nagtatalo minsan, di ba? Kaya lagi po namin pinag-uusapan na kung ano yung pangarap namin, lagi po namin nire-remind yung bawat isa na kailangan maabot natin to. Ito ang pangarap natin. Kailangan pa natin galingan, hindi pa tayo magaling. Tayo pa tayo matututunan. Yun po. And paano sa palagi minalagaan yung love team nyo para sa mga fans? Inaalagaan po, siguro yung wala po kami tinatago sa isa't isa. Lagi po namin sasabihin, kung may ayaw ka sa akin, sabihin mo sa akin, pag-usapan natin. Kung may ayaw ako sa'yo, sasabihin ko sa'yo. Talagang ganun po kami ka-close ni Angela. Talagang nasasabi po namin sa bawat isa yung mali mo. Kung ano yung ayaw ko. Ayoko ng ganito, ayoko ng ganito. Hindi maganda to, hindi maganda ginawa ko dito. May mga ganun po. Thank you. Thank you so much po. Okay, maraming salamat po sa inyong mga naman. Balik tayo sa ating content creator. On that side of the room, we have World of Drums. Hello po. Hi. So, good afternoon. Good afternoon. So, my only question is, besides these 4 storylines or genres, ano pa yung mga genre or can be storyline na gusto nyo pang i-explore in the future? Horror. Same. Gusto ko po horror and siguro isa pang drama. Ayun. No, Ano- or heavy drama nga. Heavy drama. And Anong then- klaseng horror ang gusto nyo i-explore? Yung mga habulan ba? Mga ganyan, mumumu. Gusto ko po kasi yung mga paranormal. Yung yun, nakakatakot na yung ganun sobra. Parang yung Autopsy of Jane Doe, Ay, parang gano'n. grabe naman yun. Yung mga ine-exercise yung mga sinasapian, ganyan. O kaya yung parang, ano yung Ano? basta, ano po, parang, basta, marami po akong gustong gawin. Pero ang pinaka-favorite ko pang genre talaga kasi horror. Mahilig po ako manood ng horror. Ako ano, pangarap ko pong maging The Grudge ng Pilipinas. Totoo, kamukha ko po yung pag nilalakihan ko yung mata ko. Sample nga. Ay. Diba? Hindi, totoo, pangarap ko yun. Nung bata po kasi ako, takot na takot ako sa kanya. Nung So bata- ngayon na parang nandito na po tayo sa industriya. Sana magkaroon ng The Grudge ng Pilipinas. Gusto ko rin po maging multo. Kasi bata pa lang ako, tinutokso na ako nung Mukha ko papalisan multo. na ako. Oo, hindi. Sinabi ko rin sa kanya, umam siya sa dako. Mukha kasi kami multo eh. Hindi mo parehas kami. Oh. Pwede, di ba? Pwede. Ayun. Ayun na, ready na si Angela ko. Ayan, nakakatakot. Tama na, all. Ayan. Thank you so much. Salamat. Ayun, excited na magkaroon tayo ng horror project in the future. Thank you. Alright. Thank you po, O, diba? May pa-acting pa dito si Angela. Thank you. Thank you so much. Okay, moving on to our third and final batch. For this afternoon, we have Robert Requentina, Jojo Panaligan, Mark Magadia, Dolly Ann Carvajal, and finally, Cine Geeks Podcast. Now, from Pop News, pakinggan natin, Robert Requentina. Hello, Hello po. Roger. Magandang hapon. Last year, ng Nation Fest, MMFF, Opo. and then lumabas nga kayo sa awards night, ano? May chance kaya this year na may entry kayo sa Magic? Yan po. Manifesting po, manifesting. Pero like, wala pa sinasabi sa inyo na mukhang may ipapasok tayo this Wala, year. wala po. Wala po ganun. Excited na ako gumawa ulit ng pelikula. Iba talaga po yung feeling pag nakakagawa ng pelikula. Sobrang saya din. Pero ayan po yung pinakapangarap namin ni Angela ngayon. Magkaroon po ng MMFF. Sa chat po namin hanggang ngayon nakapin yun. Magkaka-MMFF tayo this year. Pero hindi nyo ba na-mention kay Boss Big na, Boss, baka pwede. Walang Hindi po kasi kami ganun eh. Hindi po, ano po eh, kung ano lang yung ibigay sa amin, sige lang po kami ng sige. We count our blessings. Tsaka lagi po namin sinasabi sa isa't isa na kahit gano'n pa tayo kapagod, kailangan tanggap lang tayo na tanggap yung trabaho. For the meantime, manifesting lang muna. Yes. Sige. Thank you and congratulations. Salamat po. Thank you po. Ay, kamusta? Hello po. Hello po. Okay, sa tingin nyo, sa ikatatagal ng relationship ng dalawa, mas yung complementary ang ugali or magkasundo. Tapos, ang sundot na tanong ko doon, kasi sinabi nyo kanina, di ba, nung simula, nagkakaroon kayo ng differences. Mas okay ba yun? Or yung sa simula pa lang magkasundo na sa mga magtatagal na relationship? And ang follow-up ko doon, nagkaroon na ba kayo ng time na nagtrabaho kayo na meron kayong differences? At paano nyo na-overcome?
Sa totoo lang po, feeling ko mas okay rin po talaga na we're open about each other's differences. Kung ano po yung hindi okay sa amin. Para in the long run, alam na po namin kung paano pakisamahan yung isa't isa. And yes po, ito po yung usapan namin. Kahit anong mangyari, magtatrabaho po kami. Kahit hindi po kami bati minsan, hindi po ma-notice. Wala kasi- madadamay. So, nangyari? Opo. Yes po, hindi po namin dinedeny kasi we're humans, of Normal course. lang. Normal naman po yun eh. Mas okay nga po na mas nag-aaway because that means you care. Yes. Kasi if wala kang pakialam, hindi ka maapektuhan. Pero we show that we care kasi affected kami. Tsaka kada away po namin, kailangan inaayos namin agad. Kailangan inamin kung may mali ka. Tsaka yung away namin, dapat natututo kami. Yes. Hindi ulit-ulit na lang. Paano nyo na-overcome? Ang away, O especially pag sasalang na, tapos kailangan nyo pag po mag-usap. talaga wala kami choice na hindi talaga kami nag-uusap, hindi talaga kami nagpapansin, hindi pwede madamay yun. Hindi po pwedeng madamay yung work po namin. Kasi yun po yung goal namin eh. Makamit po yung pangarap namin. And we don't wanna be in the way. Sabihin mo yun. Meron nga po kami, yung last scene namin sa STP, yung kissing scene namin. Maghapon po kami hindi nag-uusap nun. Pero ganun po yung kinalabasan ng kissing scene namin. Wow. Yun po. Pag work po, work. Work. Walang feelings. Work. Apo. Wala kayong nilalapitan para tulungan kayong magkaayos. Wala. Walang ganun. Kayo Alam mismo. po namin sa sarili namin pag nagkakamali kami kung ano po yung dapat namin i-use. Ayaw po namin makadami ng ibang tao. Because the tendency is, if you tell your side to one person, paano yung side niya? Oo. Magiging siya, parang Lalo lang kami magkaka-prejudice sila. magkakaaway. Opo. Mas okay na we keep it to ourselves. Tapos, pag-uusapan naman namin kapag ready na kami. Oo. Walang laglagan. Kami lang. Yes. Thanks, Thank you po. Thank you po. Alright, thank you for that. Ngayon naman from Maganda Bang Movie, Mark Magadia. Hello po. Maganda pong movie. Nandito ako. Ayan. Hello po. Hello po. Ayan, sige. Yung question ko, kasi na-mention kanina na parang, so 1 year na kayo, di ba, yung Rapture? Question ko, kung magkaroon ng comparison, halimbawa, ano kayo nung si Robin tsaka si Angela nung wala pang Rapture, at saka ano kayo ngayon as Robin and Angela pero na bahagi na ng Rapture? Tig-isa kayo. Si Angela Muji, before Rabjel, para siyang may sariling mundo. Kasi takot siya makisalamuha sa mga tao. Once nakapag-high na siya sa lahat ng tao, magsosolo na siya. Wala na siyang ibang gagawin, kundi matulog, magbasa ng script, maghintay ng sequence niya. Tapos pagkatapos nun, magbababay siya sa lahat, uuwi na siya. Si Angela noon, takot makipag-friends. Takot sa mga tao. Pero si Angela, after Rabjel, eto na ako ngayon, I love speaking with people, I love getting to know them more, nakikipag-bonding na ako, and mas na-appreciate ko na yung mga tao around me. Parang siya yung nag-break out ng pagka-extrovert ko. Yeah. So si Robin yung parang nag-push sa'yo. Yes po. Okay. Ako naman po, si Robin before Rabjel. Siguro si Robin nung solo pa po. Makulit pa ako nun eh, bata pa po ako, di ba? Natututo pa. Kaya ngayon sigurong may Rabjel na, siguro mas matured na po ako ngayon. Mas nakakaintindi na po ako ng mga bagay-bagay. Yun. Okay, salamat. Salamat po. Thank you. Okay, thank you so much. Ngayon naman pakinggan natin ito from Philippine star, none other than Dolly Ann Carvajal. Just waiting for our microphone. Ito po, second to the last. Ano po? Hello again. Musta po? Hello tayo sa KFC, di ba? Anyway, anong take-away niyo sa bawat episode ng anthology mo, kung meron mo? Kahit brief lang. Thank you. Ang takeaway ko po sa writer kong Hoodlum is that
hindi ko po kailangan i-OA yung acting. Kasi kapag nandyan na, lalabas na siya ng kusa. Yung sa Us Maybe naman po, is that it's romance, pero it's different from adaptations. So dito, mas naging natural kami. And then po, sa My CEO Thinks I'm a Robot, is yung huwag masyadong mag-overthink. Para hindi ko dapat pinapangunahan ng kaba. Para mas relaxed ako, mas nafe-feel ko yung eksena. Yun po. Ako naman po, ang takeaway ko sa rider kong hoodlum, siguro ito na po yung pinakapagod ako na shoot. Kasi 2 days siya, tapos halos puro tracking. Ano po ako, kolong-kolong. Tapos naka-single na motor, sinusundan po ako ng sasakyan. Puro tracking po, yun po yung ginagawa ko. Tsaka puro fight scene, mga mabibigat na fight scene kasi malupit po mag-action yan si Direk Philip eh. So parang, ito po yung pinakapagod ako. Sa Us Maybe naman, dito po sobra kami nag-enjoy kasi parang lahat po ng tao, same po ng tao ng Werewolf Boy. So parang nag-reunion po kami lahat. Parang happy lang po kami sa set, lahat po kami nag-enjoy sa ginagawa namin. And madami po kaming natututunan palalo kay Direk Chris dito. And dito niya po kami parang, sige, gawin mo anong gusto mo, bahala ka. Ginanon po kami ni Direk Chris dito, kaya parang mas napakita po namin kung sino kami dito. Sa Sing the Error naman po, sa lahat, ito po yung pinaka tawan-tawa ako na sinut ko. Sa totoo lang. Kasi si Kuya Gerald po, sobrang humble na tao. Diba? Sinasabi ko nga po sa kanya, Kuya Je, sobrang dami mong mukha sa Netflix. Parang ikaw na yung pinakamaraming mukha na Pinoy sa Netflix. Kaya sobrang saya ko na nakasama kita dito, na dati nag-extra ako dun sa Instant Daddy, pero naaalala mo pa rin ako ngayon. And Kuya, tinandaan ko yung mga tips mo sa akin. And tatandaan ko pa rin yung mga ituturo mo sa akin ngayon. Kasi nakap ko po siya pagtapos ng taping. Sabi ko, Kuya, maraming salamat sa pagtanggap mo sa project na to. Yun po. Thank you po. Thank you po. Okay, thank you so much. And last but not least, we have back to our content creators, Cine Geeks Podcast. Hello po. Hi, good afternoon. Roy from Cine Geeks. First of all, congratulations dun sa project niyo, Rabgel. And nakita natin dito na si Angela kasama niya si Carlo Aquino and Rob kasama mo si Gerald Napoles. Kung mabibigyan ng chance, hopefully, na magkaroon ng second season, itong anthology series niyo, sino pang veteran actor ang gusto niyong makasabayan in terms of parang gusto niyong matuto from them or gusto niyong parang matest yung acting na skill niyo? Sino yung gusto niyo maka-eksena na dream partner? Ako po, si Miss Sharon Cuneta po and si Nadine Lustre po. Ako po tatlo. Si Dennis Trillo, si Sir Robin Padilla, saka si Ate Julia Barreto. Yung kay Angela, yung si Miss Sharon, of course, would that be drama or gusto niyo parang ibang klaseng genre for the both of you? Gusto ko po drama. Ikaw, Rob, kay Dennis Trillo, Robin, action. Kay Sir Robin po, action. Kay Kuya Dennis Trillo po siguro, drama, heavy drama. Kay Ate Julia, rom-com. Yun. Salamat po. Thank you very much, Papa. All right, noted on that wish list, man. Our press conference, but I will let Rabgel promote, of course, your anthology. At ano pa ang mga aabangan sa inyo sa susunod na mga linggo? Hello po everyone, gusto lang po namin kayong i-invite. Napanoorin po ang aming Viva One Originals Rabgel Anthology. This May 15 na po ang first episode natin. And ang Dating Alice Perez, aka SDP Season 2, this June 12. Opo. Tsaka A Werewolf Boy po, nasa Viva One Plus na. Pwede niyo na po siya magpanood sa Viva One Plus. And sa June 6 po, meron kami ulit The Next Pan
Takeover concert. Repeat. Repeat. Yes. Yun, repeat. Yan po. Sana po makita po namin kayo. And excited na po kami na mapanood nyo tong anthology namin kasi binigay po talaga namin yung best namin dito. Sana po supportahan nyo kami. Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito. Yan po. Thank you po. Alright, maraming salamat. Palakpakan natin ang napaka-busy. Kayo na ang busy. Rap Gel, okay? Let's do that other group photo in front of ang ating set here. And again, to everybody watching, streaming live on Viva One Facebook page and on our TikTok live, thank you so much for joining us. Kapit lang kayo dyan. Okay, please look towards the center of the room. Rabin and Angela. Maraming salamat din to our dear friends, our esteemed guests. Please look towards the left side of the room naman. Thank you to all of our friends from the press. Thank you so much for supporting us here sa ating Rap Gel Anthology. Starting May 15 po yan, exclusively streaming on Viva One. Thank you so much. Ngayon naman, towards the right side of the room para sa ating mga supporters, ang ating mga content creators. Maraming salamat for being a part of our afternoon. And there you go, there you have it, ladies and gentlemen. That concludes our Viva One Originals Rap Gel. Maraming salamat po. Don't forget to download the Viva One app and subscribe. Or you may also stream via the website, viva1.ph, para sure mapanood ninyo. Starting May 15, ang Rap Gel. Again, it's 99 pesos per month, 269 pesos for 3 months, 499 pesos for 6 months, or 949 pesos per year. And that will make you a premium subscriber, mga kaibigan. Maraming perks, maraming benefits. So please, subscribe na kayo for the year. Maraming salamat po. Also check out, meron silang weekly episodes on YouTube of RG by